Mawawala ka, di na iibig. Ako may kagagawa ng ano. Ha? Kausapin mo ko. Tell me, what did I do this time? Christina, Amanda was saying that all the credit should go to you dahil sa receptive press sa launching ng Princess Liner. Yun lang ba? Yeah. And she was hoping baka raw matulungan mo din siya sa launch nung bago niyang program ang travelogue ng MBN. Oh, sure. Yun lang pala eh. Tutulungan kita kung gusto mo yung pilot episode mo, gawin mo sa Princess Liner. And then, free of charge. Sino pa ba naman na magtutulungan kung di tayo magkakapatid? Thank you, Ate Ernestina. Akala ko kasi hindi ka papayag eh. Well, let's settle then. Tungkol naman doon sa proposal niyong dalawa. Bigyan niyo ako ng kunting panahon para mapag-aralan ko ito. Tingnan ko ang feasibility study. And then, magkita ulit tayo. Si Tita Alicia at si Amanda magjo-joint venture? That should be very interesting. Yes, very interesting. Tagal ko na alam na may relasyon kayo ni Millicent. Dahil natatakot ako. Harapin ka dahil ayoko mawala ka sa akin. Yung una, ang plano lang namin. Magbubog si Millicent. Para matakot siya, layuan ka niya. Pero ibang nangyari. Napatay niya si Millicent. Nestor, ang ibig sabihin, kilala mo yung gumawa nun? Bakit hindi mo sila ipahuli nung natapos na to? Ako magagawa yun. Hindi mo kilala mga taong kausap ko eh. Papatayin nila ako. Papatayin ka nila. Alam mo na mas magiging masakit sa akin yun. Ernestina, alam mo, natatandaan mo ba yung mga papeles na pinasana natin kay Senator nung may sakit siya? Oh. Nawawala. Ha? Paano nangyari yun? Tatlo lang naman tayo nakakaalam ni Quarry ng combination ng lock ng file cabinet na yun, ah. Hindi ko alam, pero I'm worried. Seriously worried. Hindi dapat siya makarating sa kamay ng daddy mo. Huwag ka matakot doon. Madali naman lusutan yun eh. Ang nakakatakot ay kung sino yung traidor. Ikaw ba, Asturias? O si Quarry kaya? Ernestina? Bakit, Paloma? Dahil ba ito kay Dindo? Dahil ba nalaman mo nag-asawa siya sa Amerika? Ito, pamilyang to. Tayo-tayo na nga lang nagkakachismisan pa. Sino nagsabi sa'yo, ha? Si Amanda. Huwag mong sayangin ang buhay mo ng dahil lang sa isang lalaki. Marami pa dyan. Kung hindi ka na masaya, humanap ka ng iba. Madaling sabihin. Buong buhay ko si Dindo. Naglaban ko siya tapos pagpapalit lang niya ako. Pwes, kalimutan mo na siya. At kalimutan mo na yung pagdodroga mo. Bakit? Nakalimutan niyo na ba pag-inom niyo? O naaalala niyo tuwing nalulungkot kayo kay Daddy? Saan pa ba ako magmamana? Alam niyo, dapat mag-celebrate tayo. Dahil nagpa-ultrasound na kami kanina ni Phoebe at nakita na namin magiging anak namin. It's a boy. Kaya may Carlos III na tayo. I'm so happy for you, Iho, Phoebe. Thank you. Kung narito pa ang daddy niyo, naku, I'm sure, happy yun. Ay, naku. Well, it's the best news of the day.
Kala ko mapupuno ang araw ko ng sakit ng ulo, init ng ulo dahil sa hayop na Leandro Montemayor na yan na pagkatanda-tanda na parang walang pinagkatandaan. Kulubot na ang mukha. Kung ano-ano ang sinasabi sa akin, lahat ng aking mga issue niya sa press, kesyo lahat daw ng aking mga allegations laban sa kanya ay puro product of my fertile imagination. Kaya antipatiko. Tama. So, ibig sabihin nun, makipagkita na kayo ulit sa kanya? No problem. Kayang-kaya ko siya. Hindi ako worried at all. Okay. Manda siya sa akin. Dati buwan yung hinihintay ko. Ngayon, ilang linggo na lang makikita ko na anak ko. Hindi na ba mababago ang desisyon mo tungkol kay Carlito? Hindi na po. Bakit pa? Diba, Tito Emil, nandiyan ka naman para tumayong ama, tito, lahat-lahat na. Kaninong pangalan mo naman na ang ibibigay mo sa bata? Yung kay Mami. Hindi siya magiging Montemayor at lalong hindi siya magiging Valiente. Akala ko hindi ka na makakabalik from the States eh. Well, I thought about it. And I decided to give you another chance. Tomas Locsin, you're giving me another chance. You're flattering yourself. Alam mo, Tomas, nabuhay ako noon nung wala ka pa. Alam kong mabubuhay pa rin ako pag nawala ka ngayon. Are you sure? Alam mo, Charina, I've made up my mind. Kung sasabihin mo sa akin na si Leandro ang pipiliin mo, you can walk right now out of this restaurant and you'll never see or hear from me again. At kung ikaw ang pipiliin ko? Kung ako naman ang pipiliin mo, you stay right there. Kasi magpapakasal na tayo. Just coffee. Coffee. Let's keep this short. Nilakad pa ako. Ako man, Romina, I'm also a very busy man. Pero kung nagpunta ka rito para makipagkita sa akin, para makipagsettle, nag-aaksayak at nagsasayang ka lang ng panahon at pagkakataon. I'll get straight to the point. Please do. Bakit hindi pa ako mapapatawad after all these years for marrying Iluminada instead of you? Alam mo, Leandro, humarap ka nga sa salamin. Hindi na tayo mga bata. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Would you like to try? Sure. Come on, Romina. You're not being true to yourself. Gumaganti ka na. Dahil pinili ko ang political advancement kaysa sa pag-iibigan natin. Kung alam ko lang na itong pag-uusapan natin. It was a very unhappy marriage, Romina. It still is. Kung naghahanap ka ng ganti, noon pa man, nakaganti ka na. Well, I'm sorry to hear that. Pero hindi yan ang magiging dahilan para ko iurong ang mga kaso ko laban sa'yo. In that case, then, I'm left with no choice but to defend myself sa mga kasong ibinibintang mo sa akin. Tumatanda na tayo, Romina. And if anything ever happens to either one of us, I just wanted to heal old wounds. Ay, nako, Leandro. Napakalalim na ng mga sugat na ginawa natin sa isa't isa. I'm afraid we will have to be buried with them. Diba? Alam mo, Romina, kung nagkatuluyan tayo, nasisiguro kong hindi na ako maghahanap ng iba pa. Well, we all make our choices, and we have to live with them. You could have made a very good wife for me, Romina. But instead, pinili mong maging matinding kalabang ko.
No. Pinili ko ang maging tama. In that case, then, well, I'm pinned against the wall. Try this. Lalabanan kita, Governor Salgado. For the last time, wala nang atrasan ito. Wala nang atrasan, Senador Montemayor. Kung mawawala ka, mawawala ka, di na Mr. President, I stand before this august body on the point of privilege to answer all questions, all accusations meant to besmirch my reputation. Since the beginning of my political career, I've been always hounded by people like Governor Salgado. They chose to put me down to hide their failures of public service. Romina Salgado, once more, will again fail. On the other hand, the short term of Governor Salgado, she has shown nothing. She has failed to get people behind her. She failed to bring investors to the area. She only succeeded in letting investors leave the province because of fear that their businesses will lose. So what does it do? Governor Salgado diverts from the gleaming clarity of her failures. So Governor Salgado should be Governor Salgado should work double time to bring progress to San Dionisio, Mr. President. I should not be made into a mere diversion. Nakakatuwa sila, no? Anak, nagsisisi ka ba na tinalikuran mo si Carlito? Hindi po. Buong loob ko na gagawin ko itong mag-isa. Malay mo balang araw makahanap ka ng iba. Pag nakapanganak ka na. Hindi na rin ho siguro. Ibigay ko na lang buong buhay ko sa magiging anak ko. Kung magsalita ng patapos. Ganda yan. Eh kasi naman na, sa panahon ngayon, may bihira na lang yung lalaking matatanggap ako, pati yung anak ko. Ikaw talaga. Hindi totoo yan. Doc, I want to be told bluntly kung ano talaga itong sakit ko. Nung huling speech ko sa Senado, I had a lapse. I totally forgot something na matagal ko ng memorya. Tell me, Doc, is it because of age or after effect? No, Senator. It's much more than that. Serious? I'm sorry, Senator, but the sickness is irreversible. What is it then? Nasa first stage ka ngayon ng Alzheimer's disease. Wawala ka, wawala ka. Well, this better be important. Kinailangan ko i-cancel ang flight namin ni Quarry on the last minute. Pupunta dapat kami ng Bangkok. Wala naman si Daddy. Asan siya? Right here.
I'm sorry to ruin your date, Ernestina. Oo. Importante ito. Especially in the light of certain developments. Gusto ko malaman once and for all kung sino talaga ang pwede kong pagkatiwalaan sa pamilya kong ito. Pinagdududahan niyo ba ako, Daddy? My loyalty with you is 110%. Is that right, Ernestina? Amanda, mga papeles. Look. These are original documents na nagsasaad that certain properties should go to Alicia and Rosa Camila. And here are other documents of the same properties. Pero either na-transfer na sa'yo o na-transfer sa mami mo. And both of these documents have my signature. How do you explain this to me, Ernestina? Hindi ko rin maintindihan eh. Bakit hindi natin ipatawag si Attorney Asturias? I'm sure he can explain all of this. Ikaw ang gusto kong magpaliwanag dito. Hindi ko nga maintindihan eh. Malamang nagkaroon ng mix-up sa mga dokumento. Hindi ko alam. Misa sa mga dokumento o pinagsamantalahan mo yung sakit ko para papirmahin mo ako sa mga retopadong dokumento ito. No, Daddy. Hindi ko magagawa yon. I'm sure gumagawa lang sila ng kwento para... Para? Come on, Ernestina. Tama ng drama. Just tell me the truth. I'm sure there's a logical explanation for all of this. Kalokohan. May logical explanation din ba ang pag-kidnap mo kay Rosa Camila, ha? Ano? Dad, na-explain ko na sa'yo. Pinaharap ko pa sa'yo yung tao. Di ba nakita niyo naman, I am innocent. Ernestina, tama ng drama. Just tell me the truth. Ang pag-fake ng mga documents, ang pag-kidnap kay Rosa Camila, just tell me the truth.